Buong Mount Bulusan kahapon ng hapon, ilang residente na sa Barangay Cogon ang nagsilikas Evacuation Center kagabi. 13 pamilya o 44 katawang nag-evacuate muna sa Irosin Municipal Hall kagabi. Minabuti na raw nilang lumikas matapos makaranas ng ashfall kahapon. Kasunod dito ng ash explosion. Karamihan sa mga evacuees, mga bata't matatanda, pati na rin ang mga inang may mga anak na sanggol pa. Ang ilang mga kalalakihan na natili raw muna sa kanilang mga bahay sa Barangay Cogon. Ang barangay na ito ang pinakadelikado sa pinangangambahang lahar flow matapos silang makaranas nito nung huling nagkaroon ng ash explosion taong 2007. Maghapon din kasing paulan-ulan kahapon kaya't minabuti na nilang magsilikas. Ayon sa FIVOX, ang ash explosion kahapon ang pinakamatinding pagbuga ng abo mula nung Sabado, kung saan nakapagtala ng 1 kilometrong taas ng pagbuga ng abo. Dalawang magkasunod ding ash explosion ang naganap kaya't umabot sa 7 barangay sa Irosin ang nakaranas ng ashfall. Karamihan naman sa mga evacuees na nakausap namin kagabi, balak ding bumalik muli ngayong umaga sa kanilang mga bahay. Connie? Maraming salamat, Rauna Crisostomo, nag-ulat ng live mula sa Sorsogon. Justice Secretary Laila De Lima nagbigay na po ng ultimatum sa 2 pang suspect sa bar exams plus na sumuko na sa mga otoridad. Pero tumanggi naman makipagtulungan sa mga otoridad ang Apo Fraternity para hanapin ang 2 nilang kabrad. Narito ang report ni Teresa Andrada. What I will do now is give them also an, relate to them an ultimatum. We know who they are. Ito ang mensaheng ipinarating ni Justice Secretary Laila De Lima sa 2 pang suspect sa pagsabog sa bar exams. Ayon sa kalihim, anumang araw mula ngayon, sasampahan na ng reklamo ng NBI ang 2 suspect bilang co-principal accused sa frustrated at attempted murder. Gaya ng primary suspect na si Anthony Nepomuceno, mga miyembro raw ng Alpha Phi Omega o Apo Fraternity ang 2 suspect ayon sa DOJ. Pero di tulad sa kaso ni Nepomuceno, tumanggi na raw na makipagtulungan ng Apo sa NBI sa paghahanap ng 2 suspect. Talagang hindi kami magko-cooperate because we are not the bomber. Sabihin niya kung sinong pangalan. Baka naman magaya na naman ito kay Nepomuceno, nagsasabi siya ng suspect. Nung ilabas namin, yun na nga ang suspect, tinuro na nga. Pero hindi lang pagresolba sa bar exam blast ang tinututukan ngayon ng NBI. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na konektado umano ang pagsabog sa De La Salle University sa pagsabog sa 2 pang universidad sa Metro Manila. Tulad ng nangyari sa La Consolacion College noong 2008 na nag-iwan ng 22 taong sugatan at nitong Marso lang sa Perpetual Help College sa Las Piñas kung saan 14 naman ang nasaktan. Sa 2 insidenteng ito, walang nadakip na suspect ang mga otoridad pero hinala ng DOJ. The authors of these incidents, of these grenade throwing incidents, are connected. Ibig sabihin, taga-Apo rin po? Yes. Pumalag naman ang Apo Fraternity sa panibagong pagkakasangkot ng kanilang grupo. It seems na nawala na yung objectivity ni Secretary De Lima, no? Kasi sila yung nag-iimbestiga and at then, siya rin yung magde-decide if they have to be charged, ano? Salita siya ng salita na kami yung bomber, ano? Parang nag-ano na siya, i-judge niya kami as guilty. Sabi ng Apo Fraternity, sa ngayon nakatutok daw sila sa sarili nilang investigasyon para matukoy ang mga tunay umanong responsable sa pagsabog. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Sa iba pa ring balita, mga residente ng West Tower Condominium dudulog na sa Korte Suprema laban sa First Philippine Industrial Corporation. Handa naman ang FPIC na harapin ang ihahaing writ of kalikasan ng mga residente. Narito ang report ni Steve Dailisan. 4 na buwan na raw pinapasa ng mga unit owner ng West Tower Condominium ang matinding perwisyong idinulot ng gas leak. Kaya di raw ganun kadaling tanggapin ang paghingi ng paumanhin ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC ang may-ari ng pipeline. At dahil di pa nila kakayanin ng 45 million peso filing fee para sa isang class suit, sa kauna-unahang pagkakataon, masusubok nila ang bisa ng paghahain ng writ of kalikasan sa Korte Suprema laban sa FPIC. Gusto ng mga petitioner na tuluyang itigil ng FPIC ang operasyon ng pipeline. Kailangan na raw itong palitan para masigurong wala ng banta sa ari-arian, kalusugan, lalo na sa kalikasan. This is not a claim for damages. This is a claim for restitution, to restore, to rehabilitate,
to cure the defect in the soil and the oil pipes, and to compel all government agencies and all private entities responsible for this damage and injury to accept the responsibility. At dahil di lang ito banta sa mga residente ng Barangay Bangkal sa Makati, kundi pati sa iba pang syudad at bayang dinadaanan ng 117-kilometer pipeline, suportado na rin ito ng ilang obispo at ng iba pang NGO. Condition na ng pipe yon, na hindi tayo nakasiguro na yung section lang na yon. Yung sinasabi ni attorney na yung entire 117 kilometers affected na. Kung gano'n na nature, pinholes. Kasi minipis na siya, affected na sa corrosion. Once the clergy will be aware of this and will really be concerned, the pulpit will certainly be one of the places where we will be trying to express this advocacy, this moral advocacy. Handa ang FPIC na harapin ang reklamong ihahain sa kanila, pero kung maaari, daanin daw muna sa usapan. Sa ngayon, tutok daw ang FPIC sa paninigurong hindi na makakaperwisyo ang pipeline sa publiko. We'll make sure we strengthen that bend and even the welding joints to make sure that it can withstand the external pressure. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Pagkukumpuni sa tumatagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC sa Makati, pasamantalang ipinatigil. By live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, sa pinakahuling impormasyon nga, Igan, ay katatapos-tapos lamang itong isinasagawang pagwe-welding sa nasirang pipeline ng FPIC o First Philippine Industrial Corporation. Dito yan sa Makati. Ayon sa talaigan ng BFP at Makati City Hall, alas 11:45 kagabi nang matigil pansamantala ang pagwe-welding sa pipeline malapit sa Magallanes Interchange dahil sa napakalakas sa pag-ulan. Wala pang nakakausap ang GMA News sa panig ng FPIC. Pero isang inhinyero mula sa kumpanyang Whitco, ang kumpanyang mag-i-inspeksyon at magte-testing sa kinukumpuning pipeline, ang nagsabi nga na pasado alas 2 sa madaling araw ay muli naman nakapag-resume ang pag-welding. Hindi naman daw delikado ang mag-welding kung umuulan, pero hindi raw matitiyak ay ang kalidad ng kalalabasan ng ginagawang patching sa nasirang pipeline. Samantala, Igan, patuloy na daraanan kanina ng heavy vehicles ang southbound ng Osmeña Highway, papanikyan ng Magallanes Interchange. Ito matapos ngang bigyan ng go signal ng DPWH na makadaan sila bago dahil nga sa nakita nga bitak sa interchange na nakita matapos nga yung ginagawang paghukay sa paghahanap ng tumatagas na pipeline. Sa mga sandaling ito, Igan, ay napakaluwag ng magkabilang panig ng Osmeña Highway. At muna, pinakalitas mula rito sa Makati City, balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagulat po live mula sa Makati. Samantala, may naimbento ng high-tech na gadget na panlaban sa mga magnanakaw ng sasakyan. Narito ang report ni Nelson Canlas. Bangungot para sa isang motorista ang manakawan ng sasakyan at dahil sa mga insidente ng carnapping, isang gadget ang nilikha bilang panlaban. Isang cellphone SIM card ang ilalagay sa loob ng device na ito na iiwan sa loob ng sasakyan. Kapag umandar ang kotse, magpapadala ang gadget ng text sa inyong cellphone. Sa isang command mo, tatawagan ka ng gadget para maiparinig sa iyo ang ambient sound o tunog sa kapaligiran kung saan naroroon ang sasakyan mo. At sa pamamagitan naman ng GPS, ipapaalam ng device ang kinaroroonan ng inyong sasakyan sa pamamagitan ng text at dedicated website. Yung mga families natin, mga belongings natin ng mga mamahalin, nakalagay doon sa vehicle, malolocate natin kung saan talaga yung location niya, yung eksakto. In real time. Bukod dyan, may mga car gadget ding makakatulong sa pagbabawas ng polusyon. Ito ang award-winning Pinoy invention na mistulang air cleaner na nababawasan pa ang nagagamit na fuel ng sasakyan. Ihigupin niya yung pollution plus yung nitrogen, kukonvert yun ng nitrous. Kaya pag sumabog sa loob, wala ka ng pollution itatapon kasi ang pollution is unburned fuel. Kung type nyo naman ang mga nakakaaliw na busina, ang gadget na ito ang para sa inyo. Tulad nito na patok sa mga animal lover. At kahit nga malaking tren,
Pwede na ring mag-record ng sariling boses at i-upload ito sa gadget sa pamamagitan ng USB. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Ilang tips para hindi mabiktima ng bundulgang, alamin. At Mommy D, handa na nga bang panoorin sa ringside ang laban ng kanyang anak? Huwag mahuli, tutok lang sa unang balita. Home sweet home ang feeling, kasama ang unang hirit at Solignum aerosol. Anay control is